Lumaki si Ella na may malaking galit sa ama dahil sa pagbabaliwala sa kanyang ina na kabit nito. Hindi man lang ito pumunta sa ospital na mga panahong nag-aagaw buhay ang ina hanggang sa ihatid sa huling hantungan. Kaya naman, isinumpa ni Ella sa sarili na magsusumikap upang umangat sa buhay. Palibhasay, walang malapit na kamag-anak ay napilitan ang dalaga na mamasukan sa isang karinderya bilang stay-in. Mabuti na lamang ay mabait ang may-ari nitong si Aling Nena na pinayagan pa siyang mag-aral habang nagtatrabaho, lalo na't naging maswerte siyang makatanggap ng scholarship. Nakapagtapos si Ella at nakapasok sa isang malaking kumpanya. Nagsumikap ito hanggang sa marating ang posisyon bilang marketing director. At dahil sa angking galing ay ginawaran pinuri ito ng may-ari ng kumpanya dahil sa matagumpay na project. Subalit, laking gulat ng dalaga nang malaman na ang nakakatandang kapatid sa ama na si Eleazar ay magiging kasosyo na ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. At higit sa lahat ay nang makita ang kinamumuhi ang ama na si Don Eliseo. Ang lakas naman ng loob mong magpakita sa akin! Galit na saad ng dalaga at magtatangka sanang umalis ngunit nagsalita ang ama. Ipinagkasundo kita sa anak ni Ramon at nang sa gayon ay umayos ng buhay mo. Hindi maipinta ang mukha ni Ella sa ipinahayag ng ama sapagkat ang Don Ramon na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. At ang anak na sinasabing papakasalan niya ay ang uniko iho nitong may sakit sa pag-iisip. Bigla na lamang umaalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng dalaga. Ganyan ka kadesperadong yumaman pa? At gagamitin mo pa ako? Matanda ka! Natatawang saad nito na agad tinutulan ng kapatid. Ella, irespeto mo si Papa. Tumigil ka! Hindi kayo karapat-dapat sa respeto ko! Ngunit maging ito ay sinigawan din ng dalaga. Bago ito tumalikod at iniwan ng mga ito na parehas na nakanganga sa pagkagulat. Dahil sa sobrang galit na nararamdaman, ay dumiretso si Ella sa bar malapit sa building ng kanyang pinapasukan. Yun ang unang beses niyang pumunta sa lugar na yon. At ang balita niya ay may mga bayarang lalaki na nagbebenta ng aliw doon. Naiilang man ay umupo ang dalaga sa isa sa mga lamesa. Agad na pumukaw sa atensyon niya ang isang lalaking nakaupo sa counter. Siguro'y bayaran ng lalaking yan. Mabuti pa'y lapitan ko na. Hindi ko kayang magtagal sa lugar na to. Bulong na naman ng dalaga at naupo sa tabi ng lalaki na nagulat din sa kanya. Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ella at bumulong agad ito. Magkano ka? Ano yun? Nagtataka naman ang mukha nito ngunit mapilit ang dalaga at agad na hinawakan ang kamay ng lalaki. Halika na, sa kotse na lang tayo mag-usap. Nalilito man ang lalaki ay hindi naman ito tumutol at sumunod sa dalaga. Dali-dali silang nagpunta sa kotse ni Ella. Matapos kasi ang pakikipag-usap ni Ella sa ama ay naisip niyang humanap ng lalaking magpapanggap bilang kasintahan niya. At yun na nga ang plano nito sa lalaking isinakay sa kotse. Anong pangalan mo? Nagtataka pa rin ang binata na nakatingin lang sa dalaga habang ito ay nagsasalita. Levi, ano bang kailangan mo sa akin, miss? Subalit, muli na namang sumabat si Ella at nagtanong ng sunod-sunod. Wala ka naman sigurong pamilya? Girlfriend? Anak? Meron ba? Napailing lang naman si Levi habang pinipigilang matawa. Pakiwari niya kasi ay kakaibang babae ang kaharap. Mukha namang edukada ito subalit. Halatang ngayon lamang ito nakisalamuha ng isang lalaking tulad niya. Mabuti kung ganon.
babayaran kita. Sabihin mo sa akin kung magkano kailangan mo. Natulala si Levi sa narinig. Pilit pa rin itong pinipigilan ang matawa habang tinatanong ang sarili. Iniisip ba niyang callboy ako? Saan kaya mapupunta tong usapan natin, Miss Ganda? Sige, sasakyan lang kita. Ano, papayag ka ba? Kung magandang presyong pinag-uusapan natin, bakit hindi? Nakangiting sagot ng binata na animoy nang aakit pa ito. Namukha namang tinablan si Ella dahil mabilis na namula ang mga pisngi niya. Hindi naman kasi maikakaila na talaga namang gwapo ang lalaking napili ng dalaga. At sa tingin niya ay malaking halagang sisingilin nito. Marahil ay isa ito sa pinakamalakas ang appeal sa bar na yon. Sige na, isuot mo niya ang seatbelt mo. Naiilang na umiwas ng tingin si Ella bago stinort ang makina ng sasakyan. Masusunod po aking master. Biro pa ni Levi na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Hindi niya maiwasang ma-excite kung saan hahantong ang kakaibang pangyayaring ito sa buhay niya. Mas lalo pang nagulat ang binata nang ihinto ni Ella ang sasakyan sa isang hotel. Patuloy siyang nagmuni-muni at pilit na inunawa ang gusto ng dalaga. Seryoso ba siya? Ano ba tong babaeng to? Broken-hearted? Langya, mukhang makikipagtalik pa ako ng libre. Ay mali, ako palang babayaran. Bumalik na lamang ang ulirat nito nang marinig ang tinig ng dalaga. Bilisan mo na! Aba, very demanding ang kliyente kong to. Natatawang bumulong si Levi bago sumunod kay Ella. Parehas silang walang kibo habang nasa elevator hanggang sa makarating ng kwarto. Naiilang na naupo si Ella sa kama habang si Levi ay nanatili lamang sa pinto. Ano pang ginagawa mo dyan? Maligo ka na. Linisin mo ang hustong katawan mo. Masusunod po, master. Muling inulit ni Levi ang pabirong sagot bago pumunta ng banyo at kinausap na naman ang sarili. Aba talaga naman, napakabosi ng babaeng yun. Tingnan natin kung sinong boss mamaya. Titiyakin kong ikaw ang susunod sa akin, Miss Ganda. Nang lumabas si Levi na nakatapis lamang ng tuwalya, ay nanatiling nakaupo lamang si Ella na malalim ang iniisip. Hindi tuloy maiwasan na binata na muling isipin ang dahilan nito. Siguro nga, iniwan ng boyfriend kaya ganyan. Hayaan mo, papaligayahin kita. Sa paglapit ni Levi ay napanganga na lamang si Ella nang makita ang perpektong abs nito na talaga namang mababakas na laman ito ng gym. Matipuno at malalaki din ang muscles nito. Umupo si Levi sa tabi ni Ella at isinara ang bibig nitong nanatiling nakabuka. Baka may pumasok na langaw, master. Nakangiting biro nito kaya naakit na naman ng dalaga at mabilis na tumayo. Ako naman ang maliligo. Hindi na kailangan, miss. Agad na hinawakan ni Levi ang braso ni Ella at hinila papalapit sa kanya. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng master ko? Para naman mabanggit kong pangalan mo habang pinapaligaya kita. Hindi maikakaila sa mga mata ni Levi na handa na itong gawin ang gusto ng dalaga. At bilang isang lalaki ay hindi na rin niya mapigilan pa ang tukso. Hinaplos ng daliri nito ang labi ni Ella na para bang sinusukat kung gaano ito kanipis. Ella ang pangalan ko. Mabilis na inilapit ni Levi ang mga labi nila sa isa't isa at tuluyan ng hinalikan ang dalaga. Buong akala niya ay tututol ito, kaya hindi niya inaasahang susundan nito ang paggalaw ng kanyang dila. Naging mapupusok at talaga namang nagiinit ang kanilang naging paghahalikan.
Hindi na namalaya ni Ella na inihiga na siya ni Levi sa kama at parehas na silang walang mga saplot. Ella, napakaganda mo. Bulong pa ng binata habang patuloy sa paghalik sa iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Halinghing at mga ungol lang naman ang maririnig mula kay Ella. Lalo na nang naghanda na si Levi na angkinin ang kanyang pagkababae. Halos mapasigaw ang dalaga sa pagkagulat at labis na sakit. First time mo? Maging si Levi ay nagulat kaya agad itong nataranta at hindi na sana itutuloy ang pakikipagtalik. Subalit pinigilan siya ng dalaga. Gawin mo na. Babayaran kita. Bakas pa ang mga luhang tumulo sa mga mata nito. Bahagyang nahinto si Levi at tinitigan lang ang dalaga. Bigla na lamang niyang napagtanto na hindi lang basta pagiging broken-hearted ang dahilan nito. Marahil ay mas malalim pa ito sa iniisip niya. Gagawin ko lahat upang hindi kita masaktan ng husto, Ella. Kumapit ka lang sa akin. Mariing hinalikan muna ni Levi ang noo ni Ella bago ito nagpatuloy. At nang gabing yon ay nagsiping sila Levi at Ella sa magdamag na parabang sila ay tunay na magkasintahan. Walang sino mang mag-aakala na yon ay ang kanilang unang gabing pagkakakilala. Nakatulog si Ella na nakayakap ng mahigpit kay Levi. Habang ang binata naman ay nakatitig lang sa dalaga at nilalaro ang hibla ng buhok nito. Mananatili mo na ako sa tabi mo, Ella. Mukhang hahanap-hanapin kong gabing to. Maging si Levi ay napapikit na rin at natulog sa tabi ng babaeng nagbigay sa isipan niya ng malaking katanungan. Sino ka ba, Ella? Handa siyang alamin ang katauhan nito at kung papala rin ay matulungan ang problemang kinakaharap nito. Nagising si Ella na nakayakap pa din sa lalaking nakasiping niya magdamag. Pareha silang walang saplot sa ilalim ng kumot, kaya napatitig na lamang ang dalaga sa kisame. Ano ba itong ginagawa ko? Pero kung hindi ko magiging kasintahan ng lalaking to, tiyak na pipilitin din ni Don Ramon ang kasunduan na yun. Bakit naman sa dinabi-dami ng kumpanya ay ang pinagtatrabahuan ko pang napiling kasosyo ng bulangya kong ama? Dahil sa layo ng iniisip ng dalaga ay hindi niya namalaya na nagising na pala si Levi na agad na hinalikan ang mga labi ni Ella. Noong una ay wala siyang tutol sa matatamis itong halik subalit bigla na lamang naalala na bayarang lalaki lamang pala ito. Ano ka ba? Ang aga-agay! Mabilis niya itong tinulak palayo na ipinagtaka naman ng binata. May problema ba sa halik ko? Kagabi lang ay sarap na sarap ka. Tama na! Agad ding sumabat si Ella at bumangon. Inabot nito ang bag na nasa gilid ng lamesa at kumuha ng pera. Heto, kunin mo. Napataas ng kilay si Levi at noon lang din naalala na napagkamalan nga pala siyang bayarang lalaki ni Ella. Bakit? Kulang pa ba yan? Napakataas naman pala ng presyo mo. Muli sanang kukuha ang dalaga ng pera subalit pinigilan na siya ng binata. Siyempre naman, Master. Nasa performance yan. Pinatunayan ko naman sa'yo kagabi, di ba? Pagbibiro naman ni Levi at muling hinila ang dalaga upang kumandong sa mga hita niya. Pwede nating gawing ulit kung nakulangan ka pa, Master. Pangaakit muli nito habang si Ella naman ay agad na namula. Na para bang papayag na din agad ito sa simpleng birong yon ni Levi. Hindi rin naman kasi niya maipagkakaila na walang kapantay ang kaligayahang naranasan niya sa piling nito magdamag. Napahawak na lamang siya sa balikat ng binata upang sundin ang gusto nito. Napangiti naman si Levi at sa halip na muling ihiga ito upang makipagtalik ay hinalikan lamang nito ang noo ng dalaga ng madiin.
Marami pa tayong oras, Ella. Huwag muna ngayon. Alam kong masakit pa yan. Ngumuso pa ito sa ibabang bahagi ng katawan ni Ella, kaya mas lalong nahiya ang dalaga at dali-daling umalis sa pagkakakandong kay Levi. "Sira ulo!" Singhal pa nito at agad na tinungo ang banyo. Natatawa namang muling humiga sa kama si Levi habang pinanonood ang pag-alis ng dalaga. Matapos mag-ayos ng mga sarili, ay muling sumakay sila Levi at Ella sa kotse ng dalaga. "Saan kita ihahatid?" Iiwan mo na ako? Animoy naglalambing ang binata na nakanguso pa ang bibig. "Pwede ba? Huwag mo kong artehan ng ganyan. Late na ako sa trabaho." Kung ganun, sasama na lang ako sa bahay mo. Wala rin naman akong mapupunta ang iba. Buong akala ni Levi ay hindi papayag ang dalaga dahil isang gabi pa lang naman silang nagkakakilala. Ngunit laking gulat niya na walang kahit na anong pagtutol na dinala siya sa apartment na tinitirhan nito. Ikaw lang mag-isa? "Sana naman, hindi ganyang kawalang kwentang tanong mo, Levi." Asar na sagot ni Ella kaya natawa ang binata. Ang ibig kong sabihin, boyfriend mo? Dumiretso si Ella sa kwarto upang magbihis kaya sinundan siya ni Levi. "Sa tingin mo ba'y isasama kita kung meron?" Hindi naman sumagot ang binata at sa halip ay pinanood ang dalaga habang ito'y nagbibihis. Nanlilisik ang mga mata nito. Bakas ang muling pagnanasa kay Ella kaya natatawang lumapit ang dalaga. "Masyado nang mataas ang presyo mo para sa isang gabi. Kaya bawasan mong pangaakit. Baka mahirapan na akong bayaran ka." Maging si Levi ay natawa at nagbiro rin. Negotiable naman ako. Pag-usapan natin, Master. Pwedeng-pwede ako mag-adjust. "Wawa, nakakahiya naman pala sa'yo." Mataray na saad ni Ella kaya bigla na lamang itong niyakap ng binata at hinalikan ng paulit-ulit sa muka. Hanggang sumeryoso ito at tumingin sa mga mata ng dalaga. Seryoso ako, Ella. Handa akong gawin lahat ng gusto mo. "Oo na, huwag mo na akong akitin ng husto. Heto, kunin mo ang spare key ko. Huwag ka masyadong magkalat, ayoko nang magulo." Inilagay ni Ella ang susi sa kamay ni Levi bago ito naglakad patungo sa pinto. Subalit, nahinto na naman nang tawagan siya ng binata. Ella! "Hindi ka to pwedeng isama sa office ko ngayon, Levi." Hindi ka ba nag-aalala na may gawin akong masama sa'yo? Seryosong tanong ni Levi ngunit malakas na tawa ang unang isinagot ng dalaga bago ito nagsalita. "Nakuha mo ng pagkababae ko. Ano pang kakatakot ko sa'yo? Kung pera lang ang habol mo, malaya kang kunin ang lahat ng gamit ko dyan. Hindi importante sa akin ang mga yan. Pero natitiyak kong magsisisi ka kapag ginawa mo yan dahil mas higit pa dyan ang kaya kong ibigay sa'yo." Napangiti si Levi at humanga sa katapangang taglay ng babaeng kaharap. Naglakad ito papalapit kay Ella at muling bahagyang hinalikan ang labi nito. Ang angas mo rin, ha? Huwag kang mag-alala. Aantayin kong pagbabalik mo, Ella. At wala akong kukunin na kahit ano. Pangako. Kumindat pa ang binata bago hinayaan na makalabas na ang dalaga. Lumipas ang maghapon ni Ella na walang ibang laman kundi ang binatang nakasama magdamag. Iniisip niyang si Levi ang magiging solusyon sa problema niya. Dahil oras na makilala ito sa opisina bilang kasintahan, ay natitiyak niyang tututol na si Don Ramon sa plano ng kanyang ama. "Malaki naman ang pera ko sa bangko. Siguradong kaya ko namang bayaran ng lalaking yun." Ngunit bukod sa pagpapanggap na nais niyang gawin ni Levi, ay hindi rin niya maikakaila na naging kampante siya sa piling ng binata. Noon lamang kasi siya nakatulog ng mahimbing at payapa. Madalas kasing hindi sapat ang tulog niya dahil sa dami ng trabaho sa opisina.
Isa rin siyang huwarang empleyado na hindi na late kahit na minsan. Kaya naman halos mabali ang mga leeg ng mga kaopisina niya nang dumating siya kaninang umaga ng pasado 11:00 na. Kung maulit mamayang gabing ginawa namin, siguradong malilate na naman ako bukas. Wika ng dalaga sa sarili at nagpa siyang mag-overtime para matapos ang naantalang trabaho. Nadatnan ni Ella na natutulog si Levi sa sofa. Maghahating gabi na kaya malamang ay nainip na ito kakahintay sa kanya. Ngunit sinadya niya talagang magpagabi upang walang mangyari sa kanila. Dumiretso siya sa banyo upang magbihis at maghanda ng matulog. At tulad ng parating ginagawa ay mahihiga ang dalaga sa kama. Panay ang baling ng katawan upang mahanap ang pwesto para siya ay makatulog. Nariyan ang yakapin niyang malaking unan sabay tiklop din ng mga hita. At pagkatapos ay muling babaling na naman sa kabilang pwesto. Subalit, laking gulat niya nang bigla na lamang may humila ng kumot niya at tumabi pa sa kama. Levi? Bakit gabi ka na umuwi? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Nagmamaktol na wika ng binata kaya napatawa si Ella. Hindi ako pwedeng malate bukas, kaya dun ka sa sofa matulog. Ayoko nga. Pwede naman tayong magtabi. Pamimilit ni Levi at kinuha pang unan upang siya ay makahiga. Pwede ba? Huwag kang makulit. Dun ka nga. Nahinto si Ella nang bigla na lamang yakapin ng binata at ikinulong ito sa kanyang mga bisig. Matulog ka na. Wala akong gagawin sa'yo, Ella. Ipinikit ni Levi ang mga mata habang ipit-ipit pa rin ang dalaga. Nakadikit ang mukha ni Ella sa dibdib ng binata kaya hindi niya maiwasan na titigan ang jawline na meron ito. Para bang lahat kasi ng parte ng katawan ni Levi ay perpekto at kaakit-akit. Makala ko ba matutulog ka na? Laking gulat ni Ella nang magsalita muli ang binata. Kapag hindi mo tinigilan yan, hindi ko na rin pipigilan ang sarili ko. Pabiriw pang dagdag nito kaya aalisa na si Ella sa pagkakayakap nito. Ngunit hindi pumayag si Levi at lalo pang idiniin sa katawan niya ang dalaga. Matulog ka na, Ella. Tulad ng sinabi ko, napakarami nating oras. Hinalikan lang ni Levi ang buhok ni Ella bago muling pumikit. At ilang saglit nga lamang, ang lumipas ay nakatulog na rin ang dalaga. Para kasing may taglay na pampatulog ang pabango ng binata, kaya gano'n na lamang ito kaepekto sa kanya. Kinaumagahan ay nagising si Levi dahil sa sikat ng araw mula sa bintana. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga, kaya tamad pa itong bumangon. Subalit, mag-isa lamang siya sa kama at wala si Ella sa tabi, dahilan upang mapilitan itong tumayo. Natagpuan niya ang dalaga na nag-aasikaso ng agahan at mula sa pintuan ng kusina ay hindi niya maiwasang lalong mabighani sa dalaga. Animoy isa kasi itong perpektong mapapangasawa at talaga namang napakasarap ng niluluto nito sa amoy pa lang. Oh, gising ka na pala. Ang sarap ng tulog mo ah. Nakakahiya naman kung mastorbo kita. Bago pa sumagot si Levi, ay lumapit na ito sa dalaga at niyakap mula sa likuran. Nakasuot pa ito ng kanyang nightgown kaya naman hindi na naman makapagpigil ang binata. Napakaganda mo, Ella. Ang aga-aga. Magilamos din na nga dun at sabihin mo ko kumain. Madami tong niluto ko. Yes, master. Biro ni Levi at ninakawan pa ng halik ang dalaga bago nagpunta sa banyo. Masayang nagsalo ang dalawa ng agahan habang panay ang may init na titigan sa isa't isa. Pwede ba, Levi? Sinabi ko na bawal ako malate. Tumigil ka na sa kakatitig. Paismid na tumalikod ang dalaga at niligpit ang kanilang pinagkainan. Natawa naman si Levi at tinulungan ng dalaga. Ako nang bahala dito. Mag-asikaso ka na sa trabaho. Kasama ba yon sa special service?
Iba to, no? Natatawang saad ng binata. Subalit wala pang ilang minuto ay nadulas na agad ang baso sa kamay nito at nabasag. Laking gulat naman ni Ella dahil bigla na lamang dadamputin ito ng binata. Ano ka ba? Baka masugatan ka! Halos magitla ang dalaga dahil direkta sanang hahawakan ni Levi ang basag na baso na parabang hindi nito alam na maaari siyang masugatan. Matapos ayusin ni Ella ang nagkalat na bubog, ay siya na din ang siyang naghugas ng plato. Siguro, special treatment ka rin sa mga kliyente mo kaya ultimo maghugas ng plato hindi mo alam. Grabe ka naman sa akin, Ella. Ay nako, dyan ka na nga. Maliligo na ako. Paalis na ang dalaga nang buhatin siya ni Levi kaya halos mapasigaw siya sa gulat. Levi! Sira ka ba? Ibaba mo nga ako! Nagpupumiglas ang dalaga ngunit wala siyang laban sa matipunong katawan ng binata. Ibibigay ko na lang sa yung serbisyong alam ko, Ella. Dinala ni Levi si Ella sa banyo at dooy muli na namang nagsalo ang dalawa ng mainit na sandali. Para bang nakuhumaling ng husto ang dalaga sa piling ng binata. Ngunit ang labis na ipinagtataka ni Ella ay bakit hindi man lang siya nakakadama ng panganib o takot dito. Sa kabila ng ilang araw pa lang nilang pagkakakilala, ay dama niya ang kaligtasan sa tuwing nasa mga bisig nito. At higit sa lahat nga, ay mahimbing ang tulog niya. Bakit hindi ka mag-day off ngayon, Master? Mag-day tayo. Pagyaya ni Levi matapos silang magbihis. Agad namang nabaling ang atensyon ni Ella sa sports bag na kinuhaan ito ng damit. At saan ka naman kumuha ng damit? At talagang signature pa ang mga gamit mo? Pansin ni Ella nang makitang mga branded ang suot ng binata. Bahagyang natahimik naman si Levi bago ito sumagot. Umalis ako kahapon saglit para kumuha ng mga damit ko. Paayag ka naman na tumira ako dito, di ba? Pala desisyon ka pala kung ganun. Tara na, mag-date tayo ngayon para naman masulit yung binayad mo sa akin. Nakangiting biro pa ni Levi. Ngunit lumapit lang naman si Ella at hinawakan ng kwelyo ng binata na para bang sinusuri ito. Bigay ba sa'yo ng kliyente mong damit na yan? Nagsiselos ka ba, Master? Patuloy lang naman na tumawa si Levi, kaya hinampas ng dalaga ang braso nito ng bahagya. Ayokong gamitin mo ang mga gamit na yan. Tara na. Ipagsa-shopping kita. Hindi ka napapasok? Animoy isang batang paslit na nakangiti muli ang binata ng sobrang tamis na para bang ito'y kinikilig. Baka magbago pang isip ko. Masusunod aking master. Dinala ni Ella si Levi sa mall upang mag-shopping ng mga damit. At katulad ng mga branded nitong suot ay sa butik din na yon sila namili. Pinagsukat pa niya ito ng mga formal suit na ipapasuot niya dito sa darating na event ng kumpanya. Alinsunod sa plano niyang magpanggap ito bilang kasintahan. Lumabas si Levi mula sa fitting room na animoy isang napakagwapo at kagalang-galang na CEO. Maging ang mga sales lady sa paligid ay talagang napawaw sa binata. Nakangiti namang tumingin ito kay Ella na bakas din sa muka ang labis na paghanga, katulad ng ibang mga babae roon. Umikot pa ito na parang isang ramp model bago tinanong ang dalaga. Ano sa tingin mo, babe? Lumapit naman ang isang sales lady at ito pa ang naunang sumagot na kilig na kilig. Bagay na bagay po sa inyo, sir! Napakagwapo niyo po! Talaga ba, miss? Sinakyan naman ni Levi ang papuring yon ng sales lady at ngumiti pa ng kaakit-akit. Napataas tuloy ng kilay si Ella at lumapit sa binata. Inayos nito ang necktie ni Levi na agad namang humarap sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba nito ang ulo ng binata at idinikit ang labi sa tenga upang bumulong. Bawal kang tumingin sa iba. Marahang tumawa si Levi at sumagot din ng pabulong.
Yes, Master. Matapos yun, ay bahagyang hinalikan ng binata si Ella sa labi. Kaya naman, agad na nahiya ang sales lady at dumistansya. Umalis sila Levi at Ella sa boutique, bitbit ang mga pinamiling damit at patuloy na nag-ikot sa mall. Kumain din sila sa isang restaurant at nagkwentuhan. Lahat ng gastos ay sagot lahat ng dalaga, kaya hindi maiwasan ni Levi ang magtanong. Wala ka bang bibilin para sa'yo, Ella? Madami akong damit sa closet ko. Yung iba nga hindi ko nasusuot. Para sa'yo lahat ng yan. Ayokong suotin mo mga gamit na dala mo. Napatawa na naman si Levi bago sumagot. Hindi yun bigay ng kliyente ko. Ako lahat ang bumili nun. Masyado ka naman palang selosa. Basta. Yung damit na binili kong suotin mo. At bakit naman ako magsusuot ng formal suit sa bahay? Napahinto saglit si Ella sa tanong na yon ni Levi. Hindi pa pala nila napag-usapan ang plano niyang magpanggap ito bilang kasintahan niya. Levi, meron din sana akong hihinging pabor sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, babayaran kita ng extra. Hinawakan ni Levi ang kamay ng dalaga bago ito sumagot. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, Ella. Ngumiti muna si Ella at inaayos ang pagkakaupo bago ipaniliwanag sa binata ang plano niya. Bakit ako? Nasaan bang boyfriend mo? Nagtatakang tanong pa rin ni Levi. Nais niyang kilalanin pa ng hustong dalaga. Napahawak naman si Ella sa ulo tsaka muling nagsalita. Tulad ng sinabi ko, wala ka dito ngayon kung meron akong kasintahan. Kaya nga rin ako nagtataka. Dahil sa ganda mong yan, wala kang nobyo at kinakailangan mo talagang magbayad ng lalaking magpapanggap. Mabilis na tinakpan ni Ella ang bibig ni Levi dahil sa lumalakas ang boses nito. Manahimik ka nga dyan. Ano, papayag ka ba o hindi? Kasi kung ayaw mo, ay ngayon palang maghiwalay na tayo ng landas. Mataray na pahayag ng dalaga, kaya naman napakabig ang binata at nagpakumbaba. Parang wala naman akong choice dun sa mga sinabi mo. Wala talaga. Oo o hindi lang ang pwede mong isagot. Oo na, Master. Masyado kang mainit. Kumukunot tuloy tong noo mo. Mula sa pagiging mapilit ay naglambing na lamang si Levi at hinawakan pa ang pisngi ng dalaga. Gagawin ko lahat para matulungan ka, Ella. Mabuti. Agad na nakaisip si Levi ng paraan upang mapasaya din ang dalaga. Pagkatapos kumain, ay nagaya itong bumalik sa mall upang bumili ng alahas. Ay, grabe! Talagang hindi ka pa tapos mag-shopping? At dito pa talaga sa mamahaling jewelry shop? Saglit lang, dito ka lang. Ako nang pipili. Nakangiting paalam ng binata, subalit pinigilan ito ni Ella. Sa iba na lang kita ibibili ng alahas. Huwag dito. Akong bahala, Ella. Relax. Dito ka lang. Kumindat pa ito bago nagpunta sa counter. Tahimik namang sinundan lang ito ng tingin ni Ella. Itinuro ni Levi sa sales clerk ang mamahaling kwintas na may pendant na star at totoong diamond sa paligid nito. Nang iabot na niya ang card upang bayaran, ay laking gulat ng kahera dahil tanging kilala at talaga namang mayayamang tao lamang ang meron noon. Agad na tumingin ito sa binata na halos mapasigaw. Sir Levi! Shh! Sumenyas naman si Levi na tumahimik ito sa pamamagitan ng paglagay ng daliri niya sa labi bago lumingon kay Ella. Ipak mo ng maganda, okay? Okay po, Sir Levi. Napansin din agad si Levi ng manager ng store kaya dali-dali itong nagpatawag ng gwardya upang escortan siya. Ngunit maging ito ay pinatahimik niya at umiling. Parehas na yumuko lamang ang kahera at manager na tanging nakakakilala sa binata. Bumalik na si Levi kay Ella na nakangiti, bitbit ang isang maliit na paper bag. Tara na, babe. Inakbayan niya ito ng mahigpit bago sila naglakad muli pabalik ng kotse.
Nagpresenta rin si Levi na itong magmamaneho. Seryoso ka dyan? Baka naman mapadaling buhay ko. Grabe ka naman sa akin, babe. Marunong ako mag-drive. Ipinagbukas pa ni Levi ng pinto ang dalaga bago ito nagpunta sa driver's seat. Subalit nagtaka naman si Ella dahil lumipas na ang ilang sandali ay hindi pa rin ito in-start ang kotse. Kaya naman tinuruan niya na ito. Ayun yung keyhole oh. Nagpapanggap ka lang ata eh. Ako na magdadrive. Natatawa namang sumagot muli si Levi. Alam ko naman yun. Panira ka din ng moment, ano? Kinuha ni Levi ang paper bag na naglalaman ng box na kwintas. At pagkatapos ay binuksan ito upang ibigay sa dalaga. Agad namang namangha si Ella sa nakita. Sadya naman kasing mamahalin ang alahas na yon. At bakit mo naman ako bibigyan nito, Levi? Mahal to. Paano mo to nabayaran? Hindi mo ba nagustuhan? Pakunwaring nagtatampo pa si Levi na kinuha ito sa box upang mahawakan ito ng dalaga. Napakaganda. Siyempre gusto ko. Kaso, Kung ganun ay isuot na natin sa'yo, Ella. nakangiting saad ni Levi at muling kinuha ito sa kamay ng dalaga upang isuot sa leeg nito at nagbiro. Bagay na bagay sa'yo, Master. Talaga bang para sa akin to, Levi? Oo naman. Salamat. Nagtataka man ay hindi mapigilan ni Ella na mapangiti dahil yun ang kauna-unahang beses na may nagbigay sa kanya ng espesyal na regalo, buhat ng yumaong ina. Matapos ang maliwanag na kasunduan nila Ella at Levi ay tuluyan ang tumira sila sa iisang bubong. At ito sa apartment mismo ng dalaga. Para bang sila ay mag-asawa na sa loob ng mahigit isang buwang pagsasama. Halos gabi-gabi rin na mainit na nagtatalik ang dalawa sa kabila ng walang seryosong relasyon. Ngunit para kay Ella ay hindi niya maikakailan na napapalapit na ang loob niya sa binata. Madalas nga ay excited siyang uuwi upang makapiling lamang ito. Subalit isang araw ay laking pagtataka ng dalaga nang hindi matagpuan ng binata pag-uwi galing sa trabaho. Paulit-ulit din niya itong tinatawagan sa cellphone, ngunit hindi ito sumasagot. Asa na ba siya? Malapit yung event namin. Ngayon pa niya ako talagang naisipang iwan. Inis ang nararamdaman ni Ella subalit nag-aalala siya habang naglalakad-lakad sa sala. Dalawang bagay lang naman ang nasa isip niya. Ito ay kung ano ang gagawin, oras na hindi na magpakita pa sa kanya si Levi. Natitiyak kasi niyang dadalo rin sa event ang ama at kapatid dahil mga kasosyo na rin ang mga ito. At paniguradong kukunin ang pagkakataon upang i-announce ang kasal. Ang pangalawa naman ay maaaring may nangyaring hindi maganda kay Levi, kaya hanggang sa mga oras na yon ay wala pa. Ilang saglit pang lumipas ay bumukas na rin ang pintuan at ito ay walang iba kundi si Levi. Mabilis na sinalubong ito ni Ella at pakiwari naglambing agad sa binata. Saan ka galing? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Diyan lang sa tabi. Ngunit mababakas sa mukha ni Levi na wala ito sa mood. Dali-dali itong dumiretso sa banyo upang mag-shower. Laking pagtataka naman ni Ella dahil itong unang beses na kumilos ng ganoon ang binata. At nang gabi ding yon ay magdamag na tahimik lamang silang dalawa hanggang sa makatulog. Kinabukasan ay naabutan ni Ella si Levi na may seryosong kausap sa cellphone. Ngunit nang mapansin siya nito ay agad din itong ibinaba. Walang kahit na anong narinig ang dalaga sa naging usapan nito kaya naman tahimik siyang naupo sa tabi ng binata. May problema ba, Levi? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Baka may tulong ako. Wala naman, Ella. Hindi mo kailangang alalahanin to. Ramdam ni Ella na ayaw pag-usapan ni Levi ang tungkol sa gumugulo sa isipan nito.
hanggang sa mapansin niya ang cellphone na gamit ng binata at naalalang may bagong labas na version ang brand na yon. Bigla na lamang naglambing si Ella at niyakap mula sa likuran si Levi bago hinaplos ang dibdib nito. Gusto mo, bili tayo ng latest version ng cellphone mo, Levi? Available na siya sa market ngayon. Tara, gala tayo. Yon ang kauna-unahang beses na si Ella ang siyang nag-umpisa ng mapang-akit na mga kilos. Panay ang paglalaro kasi nito sa dibdib ni Levi na umaabot pa sa suot nitong boxer short. Agad na napangiti ang binata at dali-daling hinila ang dalaga upang kumandong sa kanyang mga hita. At kailan ka pa natutong akitin ako, Ella? Ano bang sinasabi mo dyan, Levi? Gusto lang naman kitang ipasyal. Pwede naman nating gawin mamaya yan. Pagbigyan muna natin tong nagising kong alaga dahil sa haplos mo. Pagbibiro din ni Levi at mabilis na hinalikan ang mga labi ni Ella. Nagsimula na namang mag-init ang kanilang mga katawan na mga oras na yon. Hanggang sa magpunta na sila sa kwarto upang muling pagbigyan ang pagkasabik sa isa't isa. Walang tigil ang kanilang mga ungol at halinghing habang nagtatalik. Panay rin ang pagbigkas nila sa pangalan ng bawat isa. Subalit, laking gulat ni Levi nang bigla na lamang lumabas sa bibig ni Ella ang matagal na din niyang nais sabihin sa dalaga. Levi, mahal kita. Animoy na iiyak pang dalaga habang nakapulupot ang mga kamay nito sa leeg ng binata. Ella, totoo bang sinabi mo? Bahagyang huminto si Levi sa paggalaw mula sa ibabaw ng dalaga. Mahal kita, Levi. Pakiusap. Huwag mo kong iwan. Muling inabot ni Ella ang mga labi ni Levi upang halikan bago mahigpit itong niyakap. Mas lalo tuloy bumilis ang pag-indayog ng binata hanggang sa marating nila ang climax. Pagod at hingal na bumagsak ang katawan ni Levi sa ibabaw ni Ella, habang ang mukha nito ay nasa leeg ng dalaga. Mahal din kita, Ella. Mahal na mahal kita. Napangiti na lamang ang dalawa sa isa't isa habang pinapahinahon ang mga sarili. Mahigpit silang nagyakap matapos aminin ang nararamdaman. Hindi naman napigilan ni Ella ang magbiro. Akala ko choosy ka pa. Ang tagal mong sumagot. Matagal ko nang gustong aminin din sa'yo yun, Ella. Mahanap lang ako ng tiyempo. Pero ano bang gumugulo sa isip mo, Levi? Sabihin mo sa akin. Gusto kong makatulong sa'yo. Kinuha ni Levi ang kamay ni Ella upang mainit na halikan ang palad nito. Tulad ng sinabi ko, babe. Hindi mo kailangang mag-alala sa bagay na yon. Maayos ka rin yun sa tamang panahon. Sigurado ka ba? Pangungulit pa ng dalaga ngunit tumangulang naman ang binata. Pero babe, ako rin pala ay merong gustong sabihin sa'yo. Bakit bigla kang ngumiti ng ganyan? Napahinto si Ella sa sasabihin nang makita ang bigla na lamang pagsilay ng napakalapad ng ngiti ng labi ng binata na halos umabot sa tenga nito. Ngayon mo lang ako tinawag na babe. Kinikilig tuloy ako. Sira ulo! Hindi napigilan ng dalaga na hampasin ng mahina ang braso ni Levi na ngayon ay tunay na niyang kasintahan. Ano yung sasabihin mo, babe? Agad din namang nagseryoso si Levi dahil baka sa tinig ni Ella na importante ang nais nitong sabihin. At doon na nga inamin ni Ella ang totoong dahilan kung bakit nais nitong magpanggap ang binata. Ipinagtapat nitong nakaraan niya at maging ang pakikipagkasundo ng ama na mapangasawang anak ng boss na may sakit sa pag-iisip. Subalit hindi niya nabanggit ang mga pangalan ng bawat isa. Kaya naman, buong akala ni Levi ay ordinaryong kumpanya lamang ito. Ayokong magpakasal.
nang dahil lang sa pera, Levi. Napakadelikado ng ginawa mo, Ella. Paano kung masamang tao pala ako? Mabilis na pagtutol ni Levi kaya naman isiniksik ni Ella ang sarili sa bisig nito. Pero mabuti kong tao, Levi. At gusto kong kilalanin ka pa ng husto. Pero paano kung may inililihim din ako sa'yo? Nahinto si Levi nang bigla na lamang siyang tiningnan ng masama ng dalaga. Agad na kinabahan ng binata, ngunit handa na siyang aminin dito ang tunay niyang pagkatao. Tinanong kita nung una, ang sabi mo wala kang asawa. Bahagyang bumangon si Ella habang si Levi naman ay natawa sa dahilan ng dalaga. Mabilis din niya itong hinila pabalik sa bisig niya. Wala akong asawa, Ella. At wala rin akong girlfriend, kundi ikaw. Naisip na lamang ni Levi na sa ibang pagkakataon na lamang niya aaminin ang totoo dito. Mabuti kung ganon, ayokong maging kabit tulad ng mama ko. Ikaw lang babae sa buhay ko, Ella. Simula nang makilala kita. Sayong-sayo lang ako, babe, habang buhay. Binigyan ni Levi si Ella ng isang mainit at matamis na halik bago nito ipinikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa dumating ang event at laking gulat ni Levi na nagkamali siya ng pagkakaunawa sa kwento ni Ella. Hindi basta-basta ang kumpanyang kinabibilangan nito. Sapagkat ang kumpanyang Radisson Enterprise ay ang siyang numero 1 kakompetensya ng kumpanya namang pag-aari ng pamilya niya, ang Mondragon Group of Company. Miyembro si Levi ng Mondragon family at siyang susunod na CEO ng kumpanya. Nang araw na magkita sila ni Ella sa bar, ay ang araw na nasapawan na naman ng Radisson Enterprise ang pag-launch nila ng bagong product. At ito ay dahil sa napakagaling na marketing strategy na ginawa ng kalaban. Kaya naman, sa inis niya ay nagpunta siya sa bar upang magpakalasing, ngunit ang araw na ngayon ang araw na nakilala niya si Ella. Babe, may problema ba? Nahinto na lamang ang pag-iisip ni Levi nang marinig ang tinig ng kasintahan at hawakan ng braso niya. Dito ka nagtatrabaho, Ella? Oo, Levi. 6 na taon na akong empleyado ng Radisson Enterprise at akong marketing director. Nanlaki ang mga mata ni Levi sa narinig. Buong akala naman ni Ella ay ito ay dahil sa paghanga nito sa kanya. Bibigyan din ako ng award mamaya dahil sa matagumpay kong project last month. Samahan mo ako sa stage, babe, ah. Paglalambing pa nito kaya lalong nalito ang binata. Gulong-gulong isip niya dahil sa biglaang paglabas ng katotohanan. Wala namang kaalam-alam si Ella at nagpatuloy lang sa pagiging excited sa event. Sa kabila ng magagarang kasuotan nila Levi at Ella ay bakas ang pagkabalisa ng binata. Kaya naman pilit na pinakalma ito ng dalaga. Babe, relax lang. Napakagwapo mo. Natitiyak kong pagkakagaluhan ka sa loob. Hindi magawang itapak ni Levi ang mga paa sa loob ng building. Nag-aalala kasi ang binata na may makakilala sa kanya kaya umisip na lamang ito ng dahilan. Babe, magbanyo lang ako. Wala namang nagawa si Ella dahil ramdam niya na parabang kinakabahan ng nobyo. Marahil yun ang unang beses na dadalo ito sa ganong pagtitipon. Sige babe, antayin kita dito para sabay na tayo pumasok sa loob. Subalit imbes na sumagot ay hinilikan lamang ni Levi ang kasintahan sa labi. Mahal na mahal kita, Ella. Saad pa nito sa gitna ng kanilang mga labi bago nagmamadaling umalis. Bigla na lamang nakaramdam si Ella ng kaba na hindi na siya babalikan pa ni Levi. Ayaw na rin sa ikinilos nito. Hanggang sa dumating ang mga kasamahan niya sa department kaya napilitan na rin siyang pumasok sa loob ng venue. Napuno ng masigabong palakpakan nang ihayag na ang award na iginawad kay Ella para sa naging kontribusyon nito sa kumpanya.
Tumayo pa ang ama at kapatid ng dalaga na naging hudyat upang bigyan ito ng standing ovation. Nagbigay lamang ng maikling pasasalamat si Ella sapagkat nag-aalala pa rin ito sa kasintahan. Pilit din niya kasi itong tinatawagan subalit hindi naman sumasagot. Binabati kita anak! Napakagaling mo! Agad na nagbago ang mukha ni Ella nang marinig ang ama mula sa likuran. Pwede bang layuan niyo ako? Huwag niyong sirain ang araw ko. Ella, respetuhin mo si Papa. Sabat naman ng kapatid ngunit maging ito ay tinarayan lang ng dalaga. Huwag mo kasing palapitin sa akin ng tatay mo para hindi ko siya nababastos. Tumalikod na agad si Ella matapos na namang pabalang na sagutin ng ama at kapatid. Ngunit muling nagsalita ang ama na dahilan upang siya'y mahinto. Ihanda mong sarili mo dahil ngayon i-anunsyo ni Ramon ang kasal mo sa anak niya. May kasintahan ako! Bakit ba kailangan ikaw magdesisyon para sa akin? Wala ka namang ambag sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Ella ang magtaas ng boses kaya naman umawat na naman ang kapatid nito. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo, Ella! Subalit agad din itong huminto nang hawakan ng ama upang patahimikin. Pero Papa, sinong kasintahan bang sinasabi mo, Ella? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Ang ama naman ang nagtanong sa dalaga kaya bigla na lamang sumeryosong dalaga dahil sa muling sumagi sa isipan si Levi. Nandito siya kanina, hinatid niya ako. May importante siyang lakad kaya umalis agad. Bigla na lamang may kinausap ang kapatid ni Ella sa cellphone nito na para bang may kinukumpirma. Nang matapos ay bumulong ito sa ama. Mahina at seryosong nag-usap ang dalawa bago muling humarap ang mga ito kay Ella. Kakausapin ko si Ramon ngayon upang sabihin na umaatras na ako sa kasunduan. Talaga? Animoy, isang batang hindi makapaniwala si Ella sa narinig. Bigla ring gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa labi nito. Halos maiyak naman ang ama niya sa nakita, sapagkat yon ang unang beses na nasilayan niya ang masayang mukha ng anak. Napayuko na lamang ito bago muling nagsalita. Sa kondisyong iharap mo sa akin ang binatang yun. Iyon lang ba ang gusto mo? Bukas na bukas, dadalhin ko siya sa'yo. Muli na namang nagsungit ang dalaga nang marinig muli ang ama at pagkatapos ay tuluyan na itong umalis. Hindi naman nagustuhan ni Don Ramon ang biglaang pag-atras ng ama ni Ella sa kasunduan. Kahit anong pilit nito ay matigas ang naging pagtutol ng mag-ama. Matapos kasing makilala at makumpirma ni Eleazar sa mga tauhan niya na si Levi Mondragon ang naghatid sa kapatid, ay pinilit nitong ama na wag nang ituloy ang plano. Sapagkat ang tanging nais lang naman ng ama ay magkaroon si Ella ng pamilyang may mataas na estado sa buhay upang maging maganda ang kinabukasan ng dalaga. At ang uniko iho ni Don Ramon ang naisip niya dahil paniguradong si Ella ang siyang magiging CEO ng Radisson Enterprise. Ito ay sa kadahilan ng walang kakayahan ang tagapagmana na mamuno dulot ng sakit nito sa pag-iisip. Eliseo! Napakaayos ng usapan natin. Bakit bigla mo na lamang iakatras ang kasunduan? Galit na tanong ni Don Ramon, kaya naman sumagot ng pabalang ang ama ni Ella. Kumpara sa anak mo, mas magiging matagumpay ang anak ko sa piling ng nobyo nitong si Levi Mondragon. Ang mga talunan na yon ang pipiliin mo. Sabat na naman ni Don Ramon, kaya nagalit na din si Eliseo. Baka nakakalimutan mong ang anak kong si Ella ang dahilan ng tagumpay mo. Agad na tumiklop si Don Ramon sapagkat isang malaking katotohanan ang sinabi ng ama ni Ella. Wala na itong nagawa kundi ang sumunod na lamang. Natapos ang event nang wala ngang inaanunsyong kasal, kaya naman labis ang tuwa ni Ella. Ay, mabuti naman at nagkasilbi rin ng matandang yon. Kaso, nasan ba si Levi? Bakit hindi na niya ako binalikan? Umuwing malungkot si Ella lalo na't hindi rin niya nadatnan ang nobyo sa bahay. Walang tigil siya sa pagtawag at text sa binata, subalit hindi talaga ito nagre-reply.
Nasaan ka na ba, mahal ko? Na mga sumunod na araw ay bigla na lamang kumalat ang balitang ninakaw ni Ella ang ideya ng marketing strategy ng kalabang kumpanya at ito ay walang iba kundi ang Mondragon Group of Company. Ipaliwanag mo to, Ella! Nakakayang bagay na to! Galit na hinampas ni Don Ramon ang diaryong naglalaman ng balita. Naka-blind item ang pangalan niya subalit siya ang tinutukoy dito. Wala pong katotohanan to, sir. Wala po akong ninakaw. Ako pong nakaisip ng ideya na yun. Hindi maiwasan ni Elang matakot dahil sa paratang. Huwag ka na munang pumasok dito. Ayokong pagpiesta ng medyang kumpanya. Pero, Don Ramon! Hindi na natuloy ni Elang pagsasalita dahil sinigawan na siya ng matanda. Makakaalis ka na! Wala nang nagawa pa si Ella kundi ang umalis at iimpake ang mga gamit niya sa opisina. Walang tigil din ang bulong-bulungan ng mga kaopisina kaya naman agad na siyang umalis. Pag-uwi ng bahay ay muli na naman niyang tinawagan si Levi hanggang sa hindi na ito makatiis at nag-send ng isang voice message dito. Levi, mahal ko. Pakiusap. Puntahan mo ko ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Levi. Tulungan mo ko, mahal ko. Pakiusap. Nasundan pa ito ng walang tigil na pag-iyak ng dalaga. Kaya naman, dali-daling pumunta si Levi sa apartment ng kasintahan. Halos magtatatlong araw na kasi niya itong tinitiis matapos malaman na ito palang mabigat na katunggali. Bago kasi maging CEO, si Levi ang Chief Executive ng marketing at makailang ulit niyang pilit na nilalabanan ang strategy ng Radisson Enterprise. Subalit palagi silang nasasapawan dahil sa galing ng ideya ng marketing team nito na pinamumunuan pala ng walang iba kundi ang kasintahan niya ngayong si Ella. Pagbukas pa lamang ni Levi ng pintuan gamit ang spare key ng bahay, ay mabilis na lumundag si Ella upang kumarga sa nobyo. Levi, mahal ko! Hindi naman maiwasan ng binata na matuwa at muli na namang mabighani sa napakalambing na pagsalubong sa kanya ni Ella. Damang-daman niyang pananabik nitong makita siya, lalo na't bigla na lamang nitong inangkin ang mga labi niya. Isang mainit at napakahabang halikan ang ibinigay ng dalaga dahilan upang buhatin siya ni Levi patungong kwarto. At doon nga ay wala nang makakapigil pa sa kanilang pagkasabik sa isa't isa. Napuno na naman ng malalakas na ungol at halinghing ang buong sulok ng kwarto, dulot ng magdamag nilang pagtatalik. Hindi na nila mabilang kung ilang beses na ba nilang narating ang tuktok ng kaligayahan. Mahal kita, Levi. Mahal na mahal kita. Patawad kung pinilit kitang gawin ng ayaw mo. Naluluhang saad ni Ella matapos ang kanilang pagniniig at mahigpit na nagyakap. Ella, meron din akong nais ipagtapat sa'yo. Nais na sanang sabihin ni Levi ang totoo subalit inunahan na naman siya ng dalaga. Ang ako, Levi, hindi ko na uulitin ang bagay na yon. Basta mangako ka na hindi mo na ako iiwan ulit. Mahal ko. Ella, dapat mong malaman na. Napahinto muli si Levi nang maramdamang nakatulog na pala agad ang kasintahan. Pagtatapat ko sa'yo lahat bukas, Ella, para maayos na ang relasyon natin. Kinabukasan ay naunang nagising si Ella matapos ang mainit na gabi nila ni Levi. Katulad din noong unang gabi nilang pagsasama sa kwarto ring yon. Mahimbing pang natutulog ang binata kaya naman marahan lamang niya itong hinalikan upang maghanda ng kanilang almusal. Habang nag-aasikaso sa kusina ay nakatanggap si Ella ng email mula sa katrabaho niya na isa sa miyembro ng kanyang team. Nasasaad sa email ang information ng kumpanyang nagbibintang sa kanya ng pangungopya ng ideya na siyang inaakusa ni Don Ramon.
Habang binabasang detalye, ay biglang may umagaw ng atensyon niya at napaupo sa labis na pagkagulat. Kitang-kita kasi niya sa organizational chart nito ang larawan at pangalan ng nobyong si Levi Mondragon, na siyang CEO ng kumpanya. Halos madurog ang puso niya sa sobrang sakit na malaman ang pangloloko ng binata. Bigla niyang napagtanto na marahil ay ginamit siya nito upang pabagsakin ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Manloloko. Isa ka rin palang manloloko. Parang maiiyak na si Ella habang bumubulong pero gusto pa rin niyang isipin na hindi totoong lahat. Maaring kamukha lamang ito ng kasintahan. Nasa ganoong pagmumuni-muni ang dalaga nang lumabas naman si Levi na malapad ang mga ngiti dahil sa napakasayang gabing kapiling ang pinakamamahal na babae sa buhay niya. Subalit imbes na ngiti ang masilayan niya sa mukha ng nobya, ay isang seryosong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Levi, meron akong gustong itanong sa'yo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Ella, ano ba yun? Masyado ka namang seryoso. Pinapakaba mo ako. Pilit na natatawang nagbiro si Levi ngunit hindi pa rin nagbabago ang reaksyon ng dalaga. Mondragon ba ang apelido mo, Levi? Ella. Ikaw bang CEO ng Mondragon Group? Ella, pakiusap. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Nakaramdam na ng pangamba si Levi dahil sa sunod-sunod na tanong ni Ella at hindi rin siya hinahayaang makatapos sa pagsasalita. Oo, hindi lang gusto kong marinig na sagot mo, Levi. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan ng dalaga na magtaas ng boses. Kaya napabuntong hininga na lamang ang binata bago ito nagsalita. Oo, Ella. Ako si Levi Mondragon, ang CEO ng Mondragon Group. Fuck! Bigla na lamang napamura si Ella at napahawak sa ulo niya bago ito yumuko. Pero Ella, wala akong kinalaman sa issue ng plagiarism. Hindi kaming naglabas ng balitang yon. Lumayas ka! Ella! Lumayas ka sa harapan ko! At wag ka nang magpapakita pa! Ella, please. Mabilis na lumapit si Levi upang pilit na magpaliwanag sa dalaga, ngunit mababakas ang sobrang galit sa mukha nito. Hindi na rin nakapagpigil si Ella na ipagtulakan ito patungo sa pinto. Lumayas ka! Manluloko! Maging si Levi ay hindi rin tumigil na makuha ang atensyon ng dalaga upang pakinggan siya nito. Mahigpit nitong hinawakan ang magkabilang braso ni Ella at muling nagsalita. Ella, hindi ko alam na sa Radisson ka nagtatrabaho. Isa pa, hindi ko intensyon na maglihim sa'yo. Kaya ka pumayag sa gusto ko. Para paikutin lang ulo ko at mag-espiya si ginagawa ko. Hindi nagustuhan ni Levi ang paratang sa kanya ng kasintahan at agad na nadismaya dito. Mabilis nitong binitawan ang braso ni Ella at nagpahayag rin ng mga salitang makakasakit ng husto sa dalaga. Anong sinasabi mo, Ella? Baka nakakalimutan mong ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw nagkamali na isiping bayarang lalaki ako. Hindi ako lumapit sa'yo para paratangan mo ng ganyan. Bakas na rin sa tono ni Levi ang pagkayamot kaya natahimik si Ella. Biglang napagtanto ng dalaga na marahil ay pinagtatawanan siya noon ng binata. Huwag mo ko itulad sa amo mong makitid ang utak. Oo, aminin kong makailang ulit kong pilit na nilabanan ng strategy nyo. Pero hindi sa puntong mag-iispiya ako. Tulad ng inaakusa mo. Hindi ako ganun kababaw, Ella. Huwag mo kong maliitin. Nahinto na lamang si Levi nang makita ang pagpatak ng mga luha ni Ella habang kagat-kagat ang labi nito. Wala ka rin pinagkaiba sa ama ko, Levi. Parehas lang kayo. Akong naagrabyado nyo pero parang kasalanan ko pa. Tuluyan nang naiyak si Ella at tumalikod sa binata. Ella, pakiusap. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Umalis ka na. Maghiwalay na tayong dalawa.
Sana hindi na mag-cruise pa ang landas natin. Naglakad na si Ella pabalik sa kusina upang hindi na makita pa ang pag-alis ni Levi. At nang marinig niya ang pagsara ng pinto, ay agad niyang pinagwawasiwas ang lahat ng pagkain na nasa lamesa. Ang masaya sanang agahan na inaasahan niya ay nauwi lamang sa muli na namang pagkabigo. Bigla kasi niyang naalala ang pambabaliwala sa kanya ng ama ng panahong kailangan niya ito. Sa pag-alis ni Levi ay hindi nito inaasahang makasalubong ang kapatid ng dalaga na si Eleazar sa building. Nalaman na rin kasi nila ang paratang ni Don Ramon kay Ella kaya dali-dali itong nagpunta sa bahay ng kapatid. Maaari ba tayong mag-usap, Levi? Ako si Eleazar, ang kapatid ni Ella. Hindi naman tumutol si Levi at sumama dito. Masinsinang nag-usap ang dalawa patungkol sa kumakalat na issue at parehas nilang napagtanto na ito'y kagagawan lamang din ni Don Ramon. Nabanggit din ni Eleazar ang dahilan kung bakit hindi nakapunta noon ang ama sa ospital habang nag-aagaw buhay ang ina ni Ella. Parehas na nagkasundo ang dalawa na protektahan ang dalaga. Habang mag-isa sa kwarto ay hindi mapakali si Levi kakaisip kay Ella. Nag-aalala ito sa kung anong ginagawa ng dalaga ng mga oras na yon. Paulit-ulit na muli siyang tumawag at mag-text dito ngunit walang kahit na anong sagot. Hanggang sa natagpuan ng sarili na tumatakbo patungo sa kotse ng gabing yon upang balikan ang dalaga sa apartment nito. Gamit muli ang spare key ay huminga muna si Levi ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay. Ella! Ella! Paulit-ulit na tinawag ni Levi ang pangalan ng dalaga at umasang sasalubungin siya muli nito ng matatamis na ngiti. Una niyang tinungong kusina sapagkat narinig niya ang patuloy na pagtulo ng gripo. Subalit, laking gulat niya na makita ang nagkalat na mga plato at pagkain sa sahig. Agad siyang nakaramdam ng kaba at dali-daling tumakbo patungo sa kwarto. Ella! Halos mangilabot si Levi nang makitang nakahandusay sa sahig ang dalagat walang malay. Napansin din niya ang sleeping pills sa bedside table nito kaya agad na inisip na maaring nagtangkang magpakamatay ang dalaga. Dali-daling tinawagan nito ang assistant upang magpadala ng ambulansya bago niya dinala si Ella sa shower upang sapilitang gisingin. Ella! 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 Pakiusap! Pakiusap, gumising ka, mahal ko! Ella! Patuloy lamang si Levi sa pagtapik sa dalaga hanggang sa bigyan niya ito ng hangin sa bibig. Ella! Ella! Gumising ka! Parang awa mo na. Huwag mo kong iwan ng ganito. Halos maiyak na si Levi habang yakap-yakap pa rin ang dalaga. Ilang saglit pa ay umungol na din ang dalaga. Levi. Ella, Ella, mahal ko. Andito na ako. Patawad kung umalis ako. Patawad. Tuluyan ang naiyak si Levi habang si Ella naman ay nanghihinang hinaplos ang pisngi ng binata. Levi, huwag mo kong iwan. Naluluha ding saad ni Ella, kaya naman mahigpit itong niyakap ni Levi. Hindi na ako aalis sa tabi mo, Ella. Hindi kailanman. Maya-maya pa ay dumating na rin ang assistant nito na may kasamang mga kawani ng ospital, kaya naman nabigyan ng paunang lunas si Ella bago ito tinakbo sa ospital. Maging si Eleazar ay agad na pumunta matapos itong tawagan ni Levi. Parehas silang nag-aantay sa paglabas ng doktor na mga oras na yon. Ayop na Don Ramon yan! Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, titiyakin kong may kalalagyan siya. Mas gusto ko ipanalangin na magiging maayos lang si Ella. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Naiiyak namang sabi ni Levi. Ilang saglit pang lumipas ay lumabas na rin ang doktor at sinabing wala na sa panganib si Ella. Nasobrahan lamang ito ng pag-inom ng pampatulog at mukhang hindi naman ito intensyon ang magpakamatay.
Nabuhayan naman ang loob nila Levi at Eleazar sa narinig. Makalipas ang ilang oras ay dahan-dahan na ring nagmulat ng mata si Ella at si Aling Nena ang siyang unang nakita nito na nakaupo sa tabi niya, katabi ang best friend na si Jessa. Nagdesisyon din kasi si Levi na tawagan si Aling Nena at ang anak nito na isa sa pinakamalapit sa buhay ni Ella. Nagkakilala na rin sila nang minsang dalhin siya ni Ella sa karinderya. Aling Nena? Jessa? Agad na yumakap si Ella sa matanda at nag-iiyak. Pakiramdam kasi niya ay ang mainit na yakap ng isang ina ang kailangan niya ng mga oras na yon. Magiging maayos lang lahat, iha. Magtiwala ka lang sa Diyos at hindi ka nito papabayaan. Hinagod naman ni Aling Nena ang likod ng dalaga. Nang umalis sa pagkakayakap ay doon lamang napansin ni Ella na naroon din pala ang kapatid na si Eleazar, habang si Levi naman ay may inaasikaso at wala ng mga oras na yon. Ano pang ginagawa mo dito? Iha, sa palagay ko may dapat kang pakinggan sa kapatid mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Ella kaya lumapit na si Eleazar upang ito naman ang magkwento ng lahat ng nalalaman niya. Ella, hindi gusto ni Papa na hindi makapunta sa ospital na mga panahon na yun. Huwag mong kunin ang pagkakataon na to para magsinungaling sa akin. Muli na namang sumabat si Ella ngunit si Aling Nena ang siyang namagitan upang magkapaliwanagan ang magkapatid. Pakinggan mo lang siya, iha. Handa akong patunayan din ang sasabihin ng kapatid mo. Walang nagawa si Ella kundi ang sumunod. Sumailalim din si Papa ng operasyon sa States ng panahon na yun at hindi siya makabangon sa kama. Kaya pinapunta niya ako para akong tumulong sa iyo, Ella. Ginawa kong lahat para mapagaan ang hirap mo kahit papano. Nakasimangot lamang si Ella. Kaya naman, sumabat na si Aling Nena at ikinuwento nito ang paglapit sa kanya ni Eleazar noon upang magbigay sana ng pera para patuloyin ang kapatid sa tirahan nito. Subalit hindi niya ito tinanggap dahil nasa isip naman na talaga ng matanda na patirahin ng dalaga sa poter niya. Pinayuhan ko rin ang kapatid mo noon na wag nang lamang ipaalam ang gagawing pagtulong sa'yo. Dahil natitiyak kong hindi mo yun tatanggapin. Kasabay ko rin si Eleazar na kausapin ang direktor ng paaralan para palabasin na napiling pangalan mo sa scholarship. Naiyak na lamang si Ella sa narinig sapagkat naaalala niya ang mga oras na kausap ang dean para sa scholarship. Siya namang humahangos na pagpasok ni Levi sa kwarto nang malamang nagising na din si Ella. Ella, gising ka na, mahal ko. Nagulat naman si Ella sa pagtawag sa kanya ni Levi dahil buong akala niya ay maliwanag na dito na hiwalay na sila. Napilitan tuloy sumabat ang kaibigan nitong si Jessa para hindi nito ipagtabuyan si Levi. Si Leving tumawag sa akin, Ella, at ipinasundo kami ni nanay para makarating dito. Nang marinig si Jessa ay muling ibinaling ni Ella ang atensyon sa kapatid. Sa trabaho ko, ikaw lang din ba ang dahilan ng pag-angat ko sa Radisson? Si Leving magpapatunay na isa kang napakagaling na marketing director at ipinagmamalaki kita, Ella. Kaya lang naman naisip ni Papa na ipakasal ka sa inutil na anak ni Don Ramon upang ikaw ang siyang maging CEO ng kumpanyang yun. Subalit matapos ang ginawa niya sa'yo, natitiyak kong pagbabayaran niyang lahat. Anong ibig mong sabihin? Matapos ang pahayag ng kapatid ni Ella ay si Levi naman ang siyang nagpaliwanag. Ella, sinusumpa ako sa Diyos. Wala akong kinalaman sa paninira sa'yo at napatunayan ko na yun sa kapatid mo. At ngayon nga nasampahan na ng kasong kampo ni Don Ramon ng libelo. Malilinis na ang pangalan mo, Ella. Tuluyan nang natunaw ang puot sa puso ni Ella matapos maliwanagan sa lahat ng kanyang hinanakit. Napatawad na din niya si Levi, maging ang kapatid at nangakong bibisitahin din ng ama.
Makalipas ang 2 araw na pananatili sa ospital ay nakaayos na ang lahat ng gamit ni Ella upang makauwi na. Kasama niya ng mga oras na yon at hindi umalis sa tabi niya ang kasintahan na si Levi. Dumating din ang kapatid niya na siyang nag-asikaso ng lahat sa ospital. "Kuya?" Laking gulat ni Eleazar nang marinig ang pagtawag na yon ni Ella, kaya naman mabilis nitong niyakap ang kapatid. Salamat, Ella. May tagal kong gustong marinig yun sa'yo. Gusto na kitang lapitan nung graduation mo. Proud na proud ako sa'yo, Ella. Halos maiyak pa ito habang yakap-yakap ang kapatid. "Pakisabi na lang kay Papa na nadalaw kami ni Levi sa mga susunod na araw." Natitiyak kong masasabik yun. Aasahan namin kayo. Levi, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Huwag mong saktan yan ulit o mananagot ka sa akin. Pabiru pang saad ni Eleazar, subalit seryosong sumagot naman si Levi. Hindi na ako makapagantay na pakasalan ng kapatid mo at maging asawa ko sa lalong madaling panahon. Siguraduhin mong wala ka nang nililihim sa akin, Levi. Wala na po, Master. Bigla na lamang nadulas si Levi sa nakagawian nitong biro kay Ella noon. Kaya naman, nahampas ng dalaga ang braso nito. Nasundan naman agad ito ng tawanan ng 3. 1 buwan lang ang lumipas ay kinasal na din agad sila Ella at Levi sa isang napaka-engrandeng venue. Mabilis na nakalimutan ng lahat ang paninira sa pangalan ng dalaga at agad na palitan ng paghanga. Walang duda kasing bagay na bagay ang dalawa sa isa't isa. Inihatid din si Ella ng kanyang amang si Eliseo matapos ang makapagdamdamin nilang pagpapatawaran sa isa't isa. Habang ang mga magulang naman ni Levi ay masayang-masaya dahil nahanap na rin sa wakas ng kanilang anak ang inilaan ng Diyos para dito. Honey, napag-isipan mo na ba ang request ko na magtrabaho ka sa kumpanya? Tanong ni Levi habang nakahiga sila ni Ella sa kama matapos ang unang gabi ng kanilang honeymoon. "Isa na akong kilala pagdating sa marketing strategies. Sa tingin mo ba'y makakayanan ng kumpanya mong presyo ko?" Nakangiti ng malapad si Ella nang sagutin ng asawa na halatang nagbibiro lamang ito. Natitiyak kong handa naman akong mag-invest para sa napakagaling kong asawa. Lalo na sa walang katulad nitong performance. Maging si Levi ay nagbiro na din kaya naman nahampas na naman ito ni Ella ng bahagya. Nasinundan naman niya ng malalakas na tawa. Patuloy na naglambing si Levi sa asawa hanggang sa pumayag na din ito. "Sige na, pumapayag na ako na magtrabaho sa kumpanya mo." Nagtulong si Levi at Ella upang mapalago pa ang kumpanya ng Mondragon Group. Gayon din ang pag-aalaga sa lumalaki nilang pamilya matapos silang biyayaan ng 3 supling. Walang naging katulad ang pagmamahal ng mag-asawa na pinagtagpo